Malaking usapan ngayon sa mundo ng Philippine basketball matapos ang matapang na pahayag ni Gilas Pilipinas head coach na si Tim Cone. Matapos ang mahirap na window to campaign ng national team sa qualifiers para sa 2027 FIBA Basketball World Cup, diretsahang inamin ng veteranong coach na may kulang talaga sa kasulukuyang lineup ng Gilas. At ang sagot niya ay malinaw, si Kai Sotto. Sa dalawang laro ng Gilas noong window 2, naranasan ng koponan ang magkasunod na kabiguan laban sa dalawang powerhouse ng Oceania. Una, isang dikit na laban kontra sa New Zealand Tall Blacks kung saan natalo ang Gilas 69-66. Sa kabila ng matinding depensa at fighting spirit ng mga Pinoy, kulang pa rin ang isang finishing presence sa loob ng paint sa crucial final minutes. Sumunod naman ang mas mabigat na hamon laban sa Australia Boomers kung saan natalo ang Gilas 93-66 sa isang larong nagpakita ng laki and depth advantage ng Australia. Pagkatapos ng dalawang larong ito, inamin ni Cone na may malaking factor na kulang sa team, ang presence ni Kai Sotto. Ayon sa kanya, he's another factor without a doubt. Hindi ito simpleng papuri lamang. Para kay Cone, ang 7'3" Filipino center ay isang unique piece na kayang baguhin ang dynamics ng laro ng Gilas sa international level. Sa kasalukuyan, si Kai ay patuloy na nagbabalik sa condition matapos ang ACL injury na nagpatigil sa kanya sa international competition sa loob ng mahigit isang taon. Ang injury na ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakalaro sa mga nakaraang windows ng Gilas. Gayunpaman, unti-unti na siyang bumabalik sa competitive form sa Japan habang naglalaro para sa Koshigaya Alphas sa B-League. Sa kanyang pagbabalik, nagpapakita na siya ng solid performances, nagbibigay ng rim protection, rebounds, and interior scoring na matagal na hinahanap ng Gilas sa international stage. Sa window 2, sinubukan ng Gilas na punan ang puwang sa frontline sa pamamagitan ng combination ni Junmar Fajardo, AJ Adu, and Quentin Meliora Brown. Ang trio na ito ay nagbigay ng solid effort lalo na sa rebounding at physical presence. Gayunpaman, sa laban kontra sa mas matatangkad at mas athletic na kalaban mula sa Oceania, naging malinaw na kulang ang isang elite rim protector and vertical threat na kayang baguhin ang tempo ng laro. Ito ang eksaktong role na kayang ibigay ni Kai Sotto. Sa kanyang height, wingspan, and timing sa blocks, kaya niyang gawing mas agresibo ang defense system ng Gilas. Para kay Cone, ang plano ay gawing mas simple ang offensive system habang pinapalakas ang depensa ng koponan. Sa international level, kung saan madalas ay mahaba ang scoring at mahalaga ang bawat possession, ang rim protection at defensive discipline ay maaaring maging susi sa panalo. Ngunit may isa pang komplikasyon sa posibleng pagbabalik ni Kai sa Gilas sa susunod na window. Ang July window ng FIBA qualifiers ay posibleng mag-overlap sa NBA Summer League, isang mahalagang pagkakataon para sa mga international prospects na may pakita ang kanilang kakayahan sa harap ng NBA scouts. Para kay Kai, ito ay isang potential na crossroads sa kaniyang career. Ang pagkakataong habulin ang pangarap na NBA o ang pagbalik sa national team upang tulungan ang Gilas sa kritikal na yugto ng qualifiers. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe ni Coach Tim Cone. Walang sisihan at walang drama. As long as he's not here, we can't cry about it. Ani niya. Ang ibig sabihin nito ay patuloy na mag-a-adjust ang team sa kung sino man ang available. Ngunit hindi rin niya itinatago ang katotohanan na kung makakabalik si Kai, malaki ang maitutulong nito sa overall strength ng Gilas. Ang susunod na pagkakataon para makabawi ang Gilas ay sa July window kung saan muli nilang haharapin ang parehong kalaban, ang New Zealand at Australia, ngunit sa away games. Ang mga larong ito ay magiging kritikal sa kampanya ng Pilipinas patungo sa qualification para sa 2027 FIBA World Cup sa Doha. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng Gilas habang inaayos ni Cone ang system upang maging mas cohesive ang team. Ang focus ay sa mas matibay na depensa,
mas disiplinadong ball movement, at mas malinaw na roles para sa bawat player ng lineup. Habang hinihintay ng buong bansa ang susunod na chapter ng Gilas campaign, isang tanong ang patuloy na umiikot sa basketball community. Makakabalik ba si Kai Sotto sa national team sa July window? Kung mangyayari ito, maaaring magbago ang trajectory ng Gilas sa qualifiers. Para sa maraming Filipino fans, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang tungkol sa basketball. Ito ay simbolo ng pag-asa na ang Pilipinas ay kaya makipagsabayan sa pinakamalalakas na bansa sa mundo ng basketball. At kung ang plano ni Tim Cone ay magtagumpay, maaaring ang susunod na kabanata ng Gilas ay magsimula sa pagbabalik ng kanilang pinakamataas na sandata sa gitna ng paint. Habang papalapit ang susunod na window ng qualifiers para sa 2027 FIBA Basketball World Cup, lalong umiinit ang usapan sa basketball community. Makakabalik ba si Kai Sotto sa lineup ng Gilas Pilipinas? Para kay head coach na si Tim Cone, malinaw ang potensyal na epekto nito sa koponan. Hindi man niya pinipilit o pinipressure ang young center, ramdam sa kanyang mga pahayag na ang presence ni Kai ay maaaring magbago ng dynamics ng team laban sa mga powerhouse na kalaban. Kung babalikan ang huling dalawang laro ng Gilas, kitang-kita ang hamon ng team laban sa matitikas na frontline ng Oceania squads. Sa dikit na laban kontra sa New Zealand All Blacks, halos makuha na ng Gilas ang panalo kung saan nagtapos ang laban sa 69-66. Ngunit sa crucial moments ng laro, naging problema ang interior defense at rim protection. Sumunod naman ang laban kontra sa Australia Boomers kung saan lumabas ang malaking size advantage ng Australia sa paint. Ang resulta, isang 93-66 na defeat na nagbigay ng maraming lessons sa coaching staff at sa players. Dito pumapasok ang posibleng epekto ni Kai Sotto sa kanyang 7'3" frame and natural shot blocking ability. Kaya niyang baguhin ang defensive identity ng Gilas. Hindi lamang ito tungkol sa blocks or rebounds. Ang presence niya sa ilalim ay nakakapagbabago sa shot selection ng kalaban. Maraming international teams ang nagiging hesitant pumasok sa paint kapag may elite rim protector na nakaabang. Ito ang element na gustong idagdag ni Cone sa kanyang defensive system. Sa kasalukuyan ay patuloy siyang naglalaro sa Japan kasama ang Kashigaya Alpha sa bilig kung saan patuloy niyang pinapalakas ang kanyang conditioning matapos ang ACL injury na naranasan niya noong nakaraang taon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.